Alam niyo po, meron lang akong gusto i-share na talagang saloobin ko dyan sa mga hearing, ano? Sa korte po kasi, di ba, dumadaan muna sa piskalya to determine probable cause, di ba? Yeah, Napaka-basic niyan, ano? Yes. Kasi pag humarap ka na sa korte, ang dami nang mawawala sa'yo. Oras, pera, may kahihiyan sa komunidad. Tama. Opo, sana walang magalit, ha? Pero ang sa akin po, ito ha, naharap kayo sa korte, halimbawa sa regular courts. Opo. Ang mga judge dyan, 15 years at least nag-practice ng law bago ma-appoint ng judge, no? Oo. Tapos yung mga lawyer nyo, ang tatagal nag-aral. Ingat na ingat sila sa balancing of interest, no? Pagdating po sa Kongreso, hindi ko po sinasabing bobo lahat yan, wala akong ganong opinion. Pero sa totoo, hindi mo alam, walang kwalifikasyon except na boto ka. So okay, your job is to pass laws, magpasa kayo dyan ng mga batas. Pero pagdating sa paglilitis, hindi ba dapat may konting requirement o background ban lang sa paglilitis para to ensure that the rights of the persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected. Hindi pa pwede i-google yan, Atty. Jimmy? Alam ko yan, tinutukoy ninyo. Yun nga ang problema tayo po ay nasa isang henerasyon na kala Opo. natin yung quick information is reliable information. Oo. Ang problema po, ang tagal po nagsanay ng mga abogado. Kahit ako ngayon, hindi naman ako pwede maging judge. Abogado na ako ngayon, hindi pa ako pwede maging judge. Ay, opo. Oh. Pero pagdating sa, porke ikaw yung binoto, pwede na. Yun po, kawawa po talaga mga tao. Kahit kalaban ko yan sa politika, ayokong mangyari yan sa kahit kanino man. No. Na po, kasama na namin sa loob ng studio, Attorney Jimmy Bondoc, isa pong musician, isa pong marami. Naku, ang dami. At gayon po ay nalaman natin, isa na rin po palang abogado. Attorney Jimmy Bondoc, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Ka Jen, Ka Benny, Ka Nelson. Salamat. Thank you for having me here. Salamat po. Curious lang kami, kailan po nagsimula yung pagiging, kasi ang alam namin, songwriter, composer po kayo. Hindi namin alam na, ngayon na namin alam, abogado rin po pala kayo, ha? Opo, nag-aral po ako habang nasa pananungkulan sa PAGCOR. So for the Okay. entire 6 years yung sa PAGCOR, syempre, sa termino ni Pangulong Duterte. Oo. And in the middle of that, ako po ay nag-aral ng abogasya. Ayun. Naging abogado last year. Oo. Buti na isingit nyo sa kabila ng, siyempre, alam nyo, minsan pag nasa entertainment industry, parang wala nang ganong oras sa ganyang, di ba, mga ganitong bagay eh. Opo, ang natuklasan ko, mas madali pang mag-aral ng batas kung nasa isang 9 to 5 job ka kesa kung singer ka. Kasi pag singer, para kang doktor on-call ka lagi. Eto, masikip yung buhay, nahirapan ako. Pero mais-schedule mo. Ayun. Pero ngayon po, nagpa-practice ba kayo? Well, hindi rin dahil nga ako'y tumatakbo. Although if by practice you mean tumanggap ng cases, may mga cases po ako hindi lang umabot sa korte kasi magaling ako mapagbati ng mga mag-aaway. Ayun. Ang abogado ganyan eh. Ganun sana. Talagang amicably settled. At yan ang hinahanap ng, ng Supreme Court, na wala nang pumuntang kaso sa kanila. Ay, totoo, totoo. Matapos na sa baba. Sa baba pa lang tapos na. Dahil nakita naman natin yung patong-patong na kaso. Yes. Na nagkamurahan lang yung magkapit-bahay, umabot pa ng Supreme Court. Ay, ganun, oo nga. Di ba? Yun ang masakit doon eh. Opo, walang biro sa ang grace of God sa akin siguro dahil kilala nila ako. Parang lumalambot yung usapan. Ayun. Yun po ang totoo. May trust ka agad, ano? Ano po, ginigitarahan niyo muna at kinakantahan niyo ng Let It Be the One. Serenade. Pag ganun po kasi hindi na pro bono eh. May bayad na. May bayad na. Yung may kanta, may bayad na. Biro lang. Yung pagiging abogado, Oo pro nga naman. bono. Kasi Pero yung pag talent eh. tumunog na yung gitara, abay, patak na metro. Biro lang po yan, biro. Hindi kasi nga naman yun ang talent eh. Di ba? Mahal na yung may talent fee na dapat yan. Tamang-tama pala. Pwede kayong kuning consultant ni Congressman Paduano para di ganun mainit ang ulo. Medyo pa daw, no? Malamig. Malamig dapat. Malamig, Oo, kalagay nyo. Kantahan ko na lang siya. Pero anyway, kayo po bilang abogado, ano ba ang inyong pananaw sa takbo ng Quadcom? Alam nyo, narinig nyo na siguro lahat ng mga ganito kong uri ng sagot na talagang, I think the rights of the, nakalagay po sa Constitution kasi, na talagang the rights of the persons appearing in or affected by, di ba, such inquiries shall be respected. Opo. Ang tanong ko po, ibabalik ko po sa taong bayan, nare-respeto ba yung rights ng mga tao? Like si Sir Benny, nag-appear doon. Yung real talk po tayo, do you think na respect ang rights ninyo? Well, Kasi babalik ta rin ko. Basta't ako, alam ko, nirespeto ko sila. Oo, pero hindi yung nakalagay sa konstitusyon eh. Sila ang dapat rumispeto sa rights ninyo. Well, Bill of Rights, tama rin yun. And sa palagi ko, yung rights na yun, kaakibat na doon lahat pati rules of court. Rules against hearsay, against yung mga pandadamay, which is res inter alios acta, lahat nun, hindi naman nasusunod. So I think yun yung delikado dyan sa mga hearing na ganyan. Yung pagharap po na yan, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte,
Kasi ang sabi ng iba, mukhang sa halip na yung mga miyembro at opisyal ng Quadcom ang magtanong, parang napaglaruan sila ng dating Pangulong Duterte. Opo, of course, alam naman ng taong bayan na ako ay supporter ni Pangulo. Pero kahit po objektibo, patas lamang na opinion. Ang sa palagay ko, ang ini-invoke lang lagi ni Duterte is yung rule of fair play. Na obviously, hindi po nasusunod sa mga gantong hearing. Kung ako, maraming poignant moments doon sa hearing na yon. Pero ang pinaka-poignant nung sinabi ni Duterte na, alam nyo po, ang daming nagsalita against me. Pwede bang may magsalita kahit isa lang for me? Yun! Para sa akin, yun yung pinaka-namutawi na moment. Dahil it means, kung hindi pa siya si President Duterte, hindi siya magkakaroon ng chance na mag-present ng tao to argue for him. So, I think something's wrong. May nagtangkang nagsalita in favor kay dating Pangulong Duterte, pero mukhang nakuyog po eh. Di ba? Pati hopya, hindi makain tuloy. Hindi, pati si Congresswoman Drixie Cardema, di ba? Di ba? Isa pa yun. Oo. Napakaganda ng ginawa niya, sa totoo lang. Pinaalala niya sa atin na talagang by napakalaking boto, talaga namang sinang-ayunan natin yung ginawa ng Pangulo. Pero instead, ang ginagawa natin, kinukrucify natin ngayon yung taong pinagtanggol tayo. Napakaganda ng ginawa ni Drix. Pero wala, naano siya ngayon. Ngayon, natanggal pa ata sa Quadcom, ano? Natanggal siya sa komite. Benny, Nason, kayo. Well, of course, tayo personally, naimbitahan tayo dyan at nakita rin natin kung ano yung dinanas personally ng inyong lingkod. Well, gaya na rin ng tanong, na-respeto ba tayo? I can say that majority naman, no? Rumespeto sa atin na naniniwala doon sa sinasabi natin. But of course, merong iilan na hindi tayo kilala rin at hindi, kumbaga, walang pananaw sa ating kredibilidad, piniling tayo'y lapastanganin o bastusin, no? But with that, ngiti lang ang may gaganti natin eh. Oo nga. Di ba? Ngiti lang ang may gaganti natin dahil hindi mo maaaring tumbasan ng pagkakamali ang isang pagkakamali. Alam niyo po, meron lang akong gusto i-share na talagang saloobin ko dyan sa mga hearing, ano? Sa korte po kasi, di ba, dumadaan muna sa piskalya to determine probable cause, di ba? Yeah. Napaka-basic niyan, ano? Kasi pag humarap ka na sa korte, ang dami nang mawawala sa'yo, oras, pera, may kahihiyan sa komunidad. Tama. Private pa yan, yung hearing na yan. It's in open court pero hindi televised. Pero may magdidetermina muna ng probable cause bago ka ilagay, i-expose sa rigors of a hearing, di ba? Court. Pero ito, nasaan yung determination ng probable cause? Tapos, ihaharap ka sa taong bayan sa isang very public hearing, immediately offended na yung rights mo. Immediately. Magiging meme ka na yan. Masisigaw-sigawan ka na, hindi ka makasagot. Napakasakit mo makita eh. So I think there should be a determination muna. Any reasonable basis bago ka muna iharap doon. Tama. Well, sa akin, no, ang masasabi ko naman dito, kaya naman natin tanggapin yung mga ibinabato nilang akusasyon. Okay lang. Although hearsay, di ba? Pero paano kaya tatanggapin ng pamilya ko yun? Ayun lang, yung... Paano kaya tatanggapin ng mga kasama ko rito sa saganang mamamayan yung mga balitang yan na hindi naman totoo? Di ba? Nakita naman natin hearsay, nagagamit patuloy ng mga taong mga makikitid ang pag-iisip against us, wherein alam naman natin na bilang taong gobyerno noon ay naipaglaban natin yung karapatan ng ating mamamayan and of course yung ating kalikasan nung tayo po ay nasa DNR. So dito po meron tayong mga naapakang paa ng mga taong lumalapastangan sa ating lipunan. Tapos tayo ngayon ang nagiging masama at itong mga naapakan nating masasamang tao ay nagkakaroon pa ng armas para sirain tayo. Yun yung nasasabi ko lang dito na malinaw naman simula nung umpisa hanggang ngayong panahong ito, hearsay yung nabanggit yung pangalan ko eh. Yung ganun po ba, attorney, sa tingin nyo dapat lang natawagin ako roon at iharap ako sa madlang people para lang masabi na nabanggit ako. Nabanggit ang pangalan niya. Kasi para sa akin, nandiyan naman ang ombudsman. Nandiyan naman ang mga regular courts. Bakit hindi doon? No, at least dumadaan sa determination of probable cause. Napaka-importante po kasi noon. Parang yun yung switch eh. Kung you deserve ba na ikaw ay litisin man lang. Ang nangyayari dito na sabi nila, inquiry in aid of legislation, pero paglilitis na eh. Kasi yun daw po, Atty. Jimmy, kung kaya Benny Nelson, ang mukha daw po ng Quadcom ay parang dalawa eh.
na, well, in aid of legislation at saka meron silang kapangyarihan na yung may kinalain nga, yung aspeto ng paglilitis. Kaya parang sabi nila, hindi, trabaho din naman namin ito eh. Bagamat hindi niya kami mga abogado, may karapatan kaming dinggin at bilang representante, marinig din ng mga kababayan natin ang mga paratang at masagot ano ba talaga ang totoo sa bagay na ito. Opo, sana walang magalit ha. Pero ang sa akin po ito ha, laharap kayo sa korte, halimbawa sa regular courts. Opo. Ang mga judge dyan, 15 years at least nag-practice ng law bago ma-appoint ng judge, no? Oo. Tapos yung mga lawyer nyo ang tatagal nag-aral. Ingat na ingat sila sa balancing of interest, no? Pagdating po sa Kongreso, hindi ko po sinasabing bobo lahat yan. Wala akong ganong opinion. Pero sa totoo, hindi mo alam walang kwalifikasyon except na boto ka. So okay, your job is to pass laws. Magpasa kayo dyan ng mga batas. Pero pagdating sa paglilitis, hindi ba dapat may konting requirement o background ban lang sa paglilitis para to ensure that the rights of the persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected? Hindi pa pwede i-google yan, Atty. Jimmy? Alam ko yan, tinutukoy ninyo. Hindi. Yun nga ang problema eh. Tayo po ay nasa isang henerasyon na kala Opo. natin yung quick information is reliable information. Oho. Eh ang problema po, ang tagal po nagsanay ng mga abogado. Kahit ako ngayon, hindi naman ako pwede maging judge. Abogado na ako ngayon, hindi pa ako pwede maging judge. Ay, opo. Oho. Pero pagdating sa porke ikaw yung binoto, pwede na. Yun po, kawawa po talaga mga tao. Kahit kalaban ko yan sa politika, ayokong mangyari yan sa kahit kanino man. Yun daw po bang mga pag-amin ng dating Pangulo sa Senado at maging sa Quadcom ay pwede bang gamitin yan na siya ay makasuhan na po sa regular court ng Pilipinas at maging sa ICC? Alam niyo po, dalawa kasing aspeto ng evidence, no? Yung Oo. admissibility tsaka yung weight. Huwag na lang natin pag-usapan yung admissibility kasi mahabang pagtatalo eh. Doon tayo sa weight, doon sa narinig ko, meron bang weight? May Ulit-ulit, bigat, may bigat ba? Ulit-ulit namang sinabi ng Pangulo na sinabi niya lang sa pulis na gawin niyo yung tama, ulit-ulit. No? Disregard the hyperbolis dahil alam na naman natin yung presidente, di ba? So, ang para sa akin, hindi. Walang bigat at kung admissible, I am of the opinion na hindi. Hindi. Kasi, nasaan yung proseso? Yung represented ba siya ng properly? Yung lahat ng gano'n, So, palagay ko, hindi. Alas, isulat niya. Isulat tsaka pipirmahan. Kaya pala Tapos yun ang sabi. notaryo. Yun pala sinabi ng isang abogado rin doon sa Senado. Pero yung kasi yun daw may minute yun eh. At saka under oath, sabi ng Pangulo, I will take all moral and legal responsibility sa war on drugs. Eh, totoo din naman ginagawa niya yun. He is taking responsibility. Malinaw naman. Moral and legal. Moral and legal. Pero hindi legal. naman niya sinabi yung illegal. Oo. Niya. Kasi syempre, galit din naman siya sa skalawag na polis. Oo. Diba? Ang question naman from the get-go, no? Mulat sa pool, ang tinatanong lang naman natin is kung state-sanctioned yung ginawang mga katiwalian or are these regular na mga katiwalian ng mga kapulisan. Pero kung hindi natin siya pwedeng i-demanda, pwede bang ang dating Pangulo na maghagasi, di ba? Sabi nila, kung sumusobra na pala sa kapangyarihan itong Quadcom na ito, at wala kasi nagtatanong sa korte, baka pwede naman pangunahan na ng Pangulong Digong na sabing ipahinto nyo na yan, nagmamalabis na kayo sa inyong kapangyarihan. Well, if you follow kung susundin po natin ang konstitusyon, pwede. Kasi kahit ano pong grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, ay pwede namang ihain sa korte. Pero ako, ewan ko kung gagawin niya ng Pangulo, no? Pero pwede. Bakit hindi? Mukha naman talagang may grave abuse eh. Ayun. Kahit sa atang simpleng taxpayer, pwedeng gawin yun kasi sa tingin niya ay... if it's a waste of taxpayers man, hindi But ang tanong taxpayers. dyan, saan mo naman isasalang? Regular courts. Regular But courts. of course, regular courts, alam naman natin, di ba, na ito yung admin eh. Kaya, hindi ba helpless yung mga taong naaabuso na sinasabi natin? Ako naman po as an officer of the court, no, gusto ko naman pong maniwala na gumagana ang korte natin, ang ating judicial system. Kaya nga natin hindi dapat pinapapasok ang ICC. Tama, Kasi gumagana naman yung korte. Alam mo, the question lagi is, meron bang mga skalawag? Whether judges o police o kung ano man, syempre meron. Saan ba wala? Diba? Ang tanong is, if
is it the defining characteristic of the system? Oo nga, Sobrang prevalent ba? Parang hindi naman. Kasi di ba sa police nga, meron ninja cops, meron sa mga hukom, meron Oo. tayong hoodlum in robes, di ba? May mga ganun, Meron tayong di ba? tinatawag na bad egg talaga. Oo, pero kung gumagana ba ang korte, gumagana naman. So file in the regular courts. Pag he doesn't get the justice he feels he deserves, i-appeal yung pataas. Sa Sa tingin the mo, Supreme Court. attorney, ano ang ending nitong Quadcom hearing? Wala. Wala. Yun ang tingin ko. Kaya nga tingin ko it's a waste of taxpayers' money. Tingin ko wala. I think hindi naman sila talaga naghahabol ng hatol. Palagay ko sa puso nila, alam nila na hindi to aabot talaga sa korte. Tingin ko ito ay pambabakbak. Honest alam ko po marami tayong iba-ibang mga paniniwala. Pero ang sa akin, kaya ako kinagagalit na to. Kasi yung peace of mind ng bawat tao, ng taong bayan, sirang-sira na. Nag-aaway-aaway na naman tayo. Buti nga dati, pinag-aawayan natin yung termino ng presidente, Duterte. Tapos na, siya pa rin pinag-aawayan natin. Grabe. No? Sukses sa akin, move on na tayo. So ang tingin mo dito, attorney, ito ay parang trial by publicity. Oh, it's obviously. Ang motive nito ay Sirain ng politika. partikular na tao. Politika. Alam nyo, ang hirap naman itanggi na political yan. Na, I think Mahirap tingnan kung anong motibo iba. Oo, kasi any reasonable mind will see. Political po yan. Ngayon, meron bang ibang aspeto? Siguro naman. I think may ibang congressman dyan na naghahanap talaga ng sagot. Pero they are in the wrong forum. Sila po ay nasa maling forum. Pumunta po sila sa korte, pwede rin naman i-publicize yun. Pero doon sa punto ng in aid of legislation, ginagawa nila ito para mag-akda ng mga batas. Meron na naman daw po mga batas na nagawa sila at mukhang nagiging bunga naman daw po ng Quadcom hearing na ito, Attorney Jimmy. Well, of course, andali mag-justify. Okay. Pero the law is, ang law ay laging sa intent tumitingin. Totoo bang yun ang intent nila? Diba kahit naman sa murder, titingnan mo, intention niya bang patayin yung tao o aksidente lang ba? Ito, intention ba talaga nila isulat yung batas? Kaya nga merong difference yung homicide tsaka yung murder. Correct. Nasaan yung intent? Correct. So ito rin, ay gusto ko ibalik yan sa ating mambabatas. Totoo po bang intent nila ay yung to create legislation? O political ba yan? Ako po ay malayang Pilipino at ang aking opinion ay political yan. Doon sa punto ng mukhang hinihikayat na willing na ang dating Pangulo na papasukin ng ICC sa Pilipinas Diba? At magpapaimbestiga na raw po siya. Ano ang tingin nyo doon? Alam mo, hindi yun yung tingin ko doon sa mga sinabi niya. Kasi ginambol-jambol niya, medyo as usual, yung kanyang mga chess moves. Pero ako, sa palagay ko, doon tayo sa batas. Wala namang bawal na mag-imbestiga yung ICC. Okay. Iba naman yung investigation sa cooperation. No? Kung gusto nilang mag-imbestiga kayo. Pero to actually obtain documents Or submit o ourselves. tayo magsasubmit, iba. Teka. Kasi marami tayong issues tungkol sa Rome Statute na kailangan pag-usapan. Jurisdiction, complementarity, kung ano ibig sabihin ng cooperation versus continued consideration. Kaiba yun. So, palagay ko walang jurisdiction. Yun ang punot dulo niyan. Pero kung halimbawa, kasi sabi nila ngayon, online na naman, di ba, Nelson? Kaya, Benny, yung naging pagdinig ng Senado at saka ng Quadcom, baka hindi pa pwedeng i-extract na lang natin doon at ipagawa na lang. Yun na ang ebidensya, isumitin natin sa ICC. Kahit po ang ICC, kung basahin niyo yung Rome Statute, una wala akong jurisdiction na nakikita. And marami akong kasama dyan sa pag-iisip na ganyan. Pero even the Rome Statute, assuming there's jurisdiction, may mga rules of admissibility. Nandun sa Rome Statute, no? At titingnan natin kung admissible nga ba yung mga sinabi niya. Was it said in the right conditions? Binigyan ba siya ng pagkakataon talaga na buuin yung kanyang salaysay? Ilang beses napuputol pag hindi na panig dun sa, di ba nakailang suspension ba? Opo. Tuwing nagkakainitan, suspend. So I don't think there was any completed statement. So, paano mo i-admit yung incomplete statements? Yun naman ang akin. So, ino-observe din nila yung admissibility rule ng evidence. For example, kung transcript yan, dapat yan ay authenticated. Hindi basta-basta kinopya lang kung saan-saan. Opo, tsaka kung paano na-obtain Yung pag-amin information. na yun. Was it under duress? Was it properly represented? May due process May ba? due process ba? Alam mo, yan ang problema. Yung korte natin, ilang dekada na yan nag-ooperate, nag-aayos sila ng rules of court to ensure
ensure the preservation of rights. Ayun. Tapos itong ganitong pagdinig sa Kongreso, walang ganoon. Ay, nako. Mukhang, alam ko, Attorney Jimmy, may mga schedule pa kayo na naharang namin kayo. Pero Hindi po. ang balita ko ay meron kayong mga activity, anong tawag ito? Parang bilang singer, no? At mukhang ang kikitain nito ay itutulong nyo po sa tanggapan ng Pangalawang Pangulo. Paki-expand nyo nga po ito, Attorney Jimmy. Hindi, kami lang po talaga, hindi po political to. Ito po honest hindi Opo, po opo, talaga opo. political to. Matagal na naman akong singer. At ang silbi ko sa buhay na to ay fundraiser talaga. Oho, Ang nanay oho. ko tawag dyan, almoner. No? Ako yung Almoner. taga-limos para sa nangangailangan. Okay. Diba lahat naman tayo may kasabihan na sana ako na lang yung tumulong kaysa ako pa yung mangailangan ng tulong. Tama. So that's what we do. Nagpa-fundraiser kami, concert. Nagkataon lang po na yung OBP ang bukas sa aming tulong. Aha, okay. Kaya kami nakipag-ugnayan. Pero it's not exclusive to the OVP. Kahit sino po ang humingi ng tulong namin, aawitan po namin kayo dahil yan lang po ang malaki-laking maitutulong ng aming komunidad bilang mga musician. Ayun. So may mga schedule. Ang dami nanonood ngayon sa atin sa Facebook Bigay at saka nyo sa sa amin. YouTube. Ano, ha? Saan ba nila pwedeng malaman yung mga schedule siya, Attorney Jimmy? Alam nyo, para simple, puntahan nyo na lang po ako sa jimmybondok.com. Tapos na po, tsaka lahat ng aking Ah, mga social okay, media accounts. jimmybondok.com. Opo. Oho. Tsaka yung Attorney Jimmy Bondok Official. Lahat yan. Instagram, Facebook. Opo, opo. At ATTY Jimmy Bondok Official. Kasi po, nandun na po ang laban ngayon. Hindi po ba? Kaya Oo nga. doon na lang po tayo sa Sokpen. Magkita-kita. Libre po doon eh. Ayun. Para hindi, para makasuporta rin kami rin sa proyekto mo. Thank you po. Maraming salamat. We need support. Kami po yung mga almoner Alam mo, sa talaga. totoo lang, napakaraming gustong tumulong. Ay, Hindi naman. lang alam saan padadaanin. Dahil mahirap ngayon yung tulong. Pagdaan nakita mo ngayon, laki ng pondo ngayon Totoo. May dinaanan bilyon-bilyon. Pero kita mo yung mga nasalanta, mukhang hindi yata nararamdaman. Ay, ako po, ang pangarap ko lang dumating yung araw na hindi na kailangan ng mga fundraiser na katulad ko. Yeah. Oo. Darating yan. Ayun. So, Attorney Jimmy, sabi ko nga, samantala natin, ang dami nanonood sa atin ngayon sa online. Anong gusto mong mensahe para sa ating mga kababayan? Ang mensahe ko lang po, magmahalan po talaga tayo. Alam ko, naririnig nyo lagi yan. Pero wag po nating hayaan ang politika ay pasukin ng ating mga personal na relasyon. Ang politika po, it talks about the future. Puro future yan. Puro future. Pero yung ngayon po, ang importante, yung mga kasama natin sa buhay. Kaya magmahalan po tayo at huwag na tayo mag-away sa politika. Hindi ba kayo tutugtog ngayon? Wala kayong ano? Dalang gitara. Actually, meron akong fundraiser mamayang gabi sa Aromata para naman po sa cancer patient. Ayun. Akala ko sa programa may tutugtog. May cancer patient. Ayun, May yun. cancer tayo sa bulsa. Sa bulsa. Kamusta? Sa susunod po, Opo. tawagan nyo lang ako kung gusto nyo kantahan naman. Ayan. Hindi, totoo po yan. Itagaan nyo po yan sa bato.